Magandang hapon mga kababayan. Andito na naman po tayo, nagbabalik po si Batman para sa isa namang bagong talakayan. Palakpakan po natin ang bawat isa sa atin. Tayo po yung nagbabalik dahil sa marami pong kaganapan sa atin pong bansa. Una na nga dyan ay si dating spokesperson na si Harry Roque. Kawawa po ngayon, si Secretary Harry Roque. Nakakaawa siya. Nakakaawa ang kanyang kalagayan. Sinayang ng abogadong ito. Napakaganda dati ang kanyang pangalan. Kilala siya na isang magaling na abogado. Human rights lawyer, Harry Roque. Ano na ang ginawa mo sa iyong buhay? Ngayon po, delikado dahil malamang po na madadawit talaga siya dito. Actually, dawit na po ang pangalan niya sa illegal pogo, sa illegal gambling po na ito. Nanghihinayang lang ako sa sinayang niyang karir, ang kanyang karera bilang abogado. Sayang lang. Maaari po siya ditong madisbar dahil po sa kanyang posibleng pagkakasangkot sa pogo na to, illegal pogo, at may mga ebidensya nga po na nakalap na laban po sa kay dating Secretary Harry Roque. Kawawa naman, pero wala tayong magagawa. You know, we have, it's all about choice sa buhay. So we have choices. It's either we have to choose the right or the wrong. So, yan lang po. Kung pipiliin ba natin ng mabuti o ang masama, tingin po natin dito ay mukhang pinili niya ang hindi dapat, ang hindi tama. Yan. Bago po tayo magpatuloy, shout out po sa inyo lahat, ang aking po mga subscribers and followers. Marami pong salamat sa inyo lahat, sa mga bago ko pong followers. Thank you so much for following me, for watching my videos, at ganun din po sa aking mga dati ng subscribers and followers. Marami pong salamat sa inyong pagsuporta. Yan, balik po tayo kay dating Secretary Harry Roque. Kawawa po tong tao na to. Isang banda, naawa din tayo dahil sinayang niya yung kanyang magandang opportunities. Mayroon siyang dating magandang pangalan bilang isang magaling na abogado, magaling na human rights lawyer, pero dahil po sa kanyang pagyakap sa kampo ni Duterte, I think dyan po siya nasira. Mula po nung binigay niya ang lahat na kanyang suporta kay Duterte, at nakikita ko nga po na baka dito na bumagsak ang kanyang karera bilang abogado, at pwede din siyang madisbar. Bali, in total, there are 12 of them na ikinasana ang lookout bulletin order sa mga tao na to. At isa na nga dyan si dating Secretary Harry Roque, at kasama niya marami pa, mga Chinese, pati yung Cassandra Leong na yan, kasama dyan sa lookout bulletin order. Kumbaga under surveillance na po sila. This is preparatory po. So this lookout bulletin order is preparatory sa hold departure order. Sa ngayon, pwede pa po silang makalabas kung gusto talaga nilang lalabas ng bansa. Dahil hindi pa nga po ini-issue yung hold departure order. So, wala na. Finish na si Attorney Harry Roque. Hindi natin alam kung saan ito makakarating. Baka madisbar po siya, baka kasuhan siya, madisbar. Sayang po ang kanyang karera, sayang ang kanyang pinaghirapan. Dahil lang sa, inulit ko po, choices sa buhay. In life, we were given choices. It is either that you have to choose the right or yung mali. It's either na piliin mo yung tama o yung masama.
Kaya mga kababayan, kailangan piliin natin kung ano ang tama. Dahil kung pinili po natin ang tama, pinili po natin ang just, alam kong magbibigay ito ng kasiyahan sa ating buhay. Kung ang pipiliin po natin ay yung mali, this will lead us to isang buhay na malungkot. Kaya kung tayo pagpipiliin, it's better po na piliin po natin ang mabuti kaysa sa masama. Dalawang choices lang po yan eh. Yan. Gusto ko rin pong i-emphasize dito na naging suspect po si Harry Roque or person of interest dahil po sa paulit-ulit niya pong pagkakadawit. Pangalan niya po sa Pogo na yan. At ang huli nga po at napakalaking ebidensya laban sa kanya ay yung pagkaka-raid sa Tuba, Benguet na kung saan nandito po ang kanyang mansyon na kanyang dinideny initially pero napaamin din siya. At dito sa bahay na to, yun nga, may isang fugitive. Actually, dalawa sila pero yung isa ang may malaking kaso. Pinaghahanap talaga ng batas sa China. So, according po sa head ng PAOK, inexplain niya na hindi pa naman po kriminal si Attorney Harry Roque. At saka hindi pa po talaga kinakasuhan. Tinitignan lang po nila, inaaral po nila yung mga ebidensya. At kung meron pong sapat na evidence against kay Secretary or dating Secretary Harry Roque ay talagang sasampahan na po siya ng kaso. Yan pong pagkakapaliwanag. Mag-sidetrack lang po tayo sandali. Kasi si spokes Harry Roque, na-involve nga po siya dyan sa mga Pogo, dyan sa Pampanga. Nakapagtataka noong election 2022. Isa po siya sa mga matunog na donors ni Vice President Sara Duterte. May nakita po tayong, nabasa po nating article at isa siya sa mga donors, sa mga tumulong kay Vice President Sara Duterte. At magkano naman ang kanyang tinulong para sa campaign funds ni Sara Duterte? Aba, malaki-laki din po mga kababayan. Malaki-laki din pong amount ito. 36.4 million pesos. Aba, napakalaki yan. Itinulong niya para sa campaign funds ni Sara Duterte nung tumakbo pong Vice President. You know what, mga kababayan, hindi ko po maalis na maging suspicious. Dahil po sa laki ng pera na to kung saan niya kinuha. Yung bang pag-aabogado niya or yung kanyang sweldo sa gobyerno. Hindi naman siguro ganun kalaki ang sahod ng isang spokesperson or secretary. Hindi naman po siguro ganun kalaki. Questionable po ito na makakapag-donate siya ng ganung kalaki po na amount ng pera. Marami pong nag-iisip na ang pera na ito ay katas ng Pogo. Yan po ang sinasabi ng karamihan. Saan pa nga siya kukuha, sinasabi ng mga tao, kundi sa Pogo. Parang lumalabas na rin na si spokes Harry Roque ang parang tumatayong representative ng mga Duterte sa Pogo na ito. Sayang si Secretary former Secretary Harry Roque. Sayang, dati siyang mabuting tao. Pero nung niyakap niya, pinili niya, pumanig siya sa Davao. Doon na po siya nasira. Sobra po ang kanyang pagtatanggol sa mga taga Davao at pinaglalaban niya. Kaya pala ganun po niya ipagtanggol sila. Grabe po ang kanyang pagtanggol sa mga Duterte. Pinaglalaban niya. Sobra-sobra inaatake niya sila Trillanes, sila Leni Robredo, etc. Leila de Lima. Napaamo na to ng mga Duterte. Kaya ganun na lang na naging sunod-sunuran. At ito na nga. Sa ngayon,
It is so sad na nakikita natin na malapit na po ang pagkakasira ni Harry Roque. Wala na. Finish na po. Kawawang Harry Roque. Dapat na nag-isip-isip po siya noon. Bago siya gumawa ng mga bagay na ganito, dapat pinag-isipan niya kung anong maging repercussions nito sa kanyang career, sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya. Alam niyo po, pag gumagawa po tayo ng hindi tama, gagawa tayo ng masama, mas pipiliin natin ang temporal things, ang mga makamundong bagay, wala. Magbibigay po ito ng hindi magandang kahihinatnan. Yan po si Secretary Harry Roque ngayon. Kawawa naman. Kahit na gaano po siya kayabang, alam kong napakayabang niya. Lagi po akong nayayabangan sa kanya kung siya magsalita. Pero ngayon, hindi po natin maalis na maawa din dahil mukhang magdede-end na po ang kanyang karir. Maaari siyang makasuhan dito, matanggalan ng lisensya, madisbar, kagaya po ni Gadon na bastos din magsalita. Kaya, mga kababayan, ganyan talaga ang buhay. Ulitin po natin. Kaya pag meron po tayong choices, kung pamimiliin tayo, pipiliin mo ba? Are you gonna embrace yung kabutihan o kasamaan? Mas maganda na lang po na ang i-embrace po natin o yakapin ay ang tama at ang kabutihan. Yan. Dahil meron pong hindi magandang idudulot sa ating buhay, may nightmare o bangungot po na ibibigay pag pinili po natin ang kasamaan. Mga kababayan, dito po nagtatapos ang ating maikling talakayan. God bless po sa inyong lahat. Ingat po tayo lagi. Paalam.